aatake siya mula sa posisyon niya, aabuti ng 0.2 hanggang 0.3 second. Dahil sa bilis ng pangyayari, wala nang magawa ang aming pinuno. Kung magsasalita ako at malalaman niya, tatapusin niya ang aming pinuno. Pagmamataas sa pagtataksil. Hindi. Masyado na ako nag-iisip. Paco, Ha? hindi ka dapat nag-iisip na kung anong bagay. Tama. Pinuno, natitiyak kong kailangan ka pa rin ng ating grupo. Wala akong pakialam. Kahit ito pagtataksil ng spider. Nandiyan na sila. Ipaliwanag yung nga ang nangyari. Biglang nawala ng ilaw. Nawalan lang ng ilaw, nawala na ang pinuno. Yung mahilig sa kadena. Meron siyang mensahe para kay Paco. Heto. Tatapusin ko to pag binulgar mo ang alaala ng dalawang yan. Bakit hindi niyo agad sila hinabol? Hawak naman natin itong dalawang bata. Ano ngayon? Meron siyang mga kasama na may abilidad kagaya ng professional hunter. Kung titignan natin ang kakayahan sa pakikipaglaban, halos ganun din ang mga batang to. Anong halos? Professional hunter ako. Ngayon? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Habang hawak ng pinuno, pwede natin gawing hostage ang dalawang yan. Habang nandito sila sa ating kamay, siguradong gagawa ng paraan yung mahilig sa kadena para makausap tayo. Yun ang pagkakataon natin para mabawi natin sa kanilang ating pinuno. Tapos? Ano bang tapos? Kapag pinabayaan nating makatakas sa mga batang yan, siguradong tapos na ang laro. Malamang kaya walang magawa ang pinuno, dahil dun sa kadenang tumapos kay Ubo. Siguradong mahihirapan siyang tumakas. Ba't wala kayong nagawa? Hindi nga ba? Nagkaroon ng blackout! Bago bumalik ang ilaw, wala lang pinuno at ang may kadena. Hindi kami nakagalaw dahil sa sobrang dilim. Hindi namin sila nakita. Hindi niyo ba naisip yun? Hindi ako makapaniwala. Hindi ka ba natutuwa meron ka ng kaalagaan? Total, mahilig ka sa bata. Okay, mamaya nyo na pag-usapan yan. Pag-isipan muna natin ang dapat gawin. Magandang ginawa ni Senritsu. Pero ang problema natin ay Sinagon at Killua. Hindi sila nakatakas. Huwag ka mag-alala. Yung ibang iniwan nating kalaban doon ay masama ang tama. Hindi sila makakagalaw hanggat wala ang kanilang kasama. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ko akalain na babae pala yung hangal na mahilig sa kadena. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Huwag kang magpapaloko sa nakikita ng iyong mga mata. Mag-ingat ka nga pala sa pananalita mo. Hindi natin alam kung anong huling salitang mababanggit mo. Hindi mo ako pwedeng tapusin. Baka nakakalimutang nandun pa rin ang mga kaibigan mo. Huwag mo akong susubukan. Baka ipahama ka ng mga salitang binibitiwan mo. Burapi ka. Tama na. Ang nangyayaring ito, hindi ko yata nakita sa hula ng bata. Ibig sabihin, ang nangyayaring ito ay walang halaga para lumabas sa hula. Para bang isang biro lang na hindi maaaring magkatotoo. Ano? Kurapika! Humilangon ka! Isa kang hangal! Gusto mo bang marinig ulit ang sinabi ko? Para sa akin, ang sitwasyong ito ay baliwala. Para na ako nagkakape sa isang parke pagkatapos magmerienda. Masyadong mapayapa.
Kapag napatay mo ang taong yan, ikaw ang isusunod ko. Naintindihan mo ba? Kurapika! Huminahon ka lang dyan. Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi. Alam ko, imposible maging mahinahon ngayon. Matagalan niya itong hinahanap para makapagiganti. Ngayon ang utak ng lahat ay nandito sa kanyang harapan. Pero hindi pa pwede. Hawak na natin ngayon ang pinuno ng spider. Pero alam mo hawak din nila si Nagon at Kilua. Kaya patas lang to. Huminahon ka muna. Patas, alam niyo mahina pala talaga ang inyong mga utak. Wala naman palang kwentang prinsipyo ng inyong grupo. Kaya sayang lang. Dahil hindi ako karapat-dapat na maging isang hostage. Kasi sinungalingan. Alam namin na ikaw ang pinuno ng spider kaya hindi mo kami maluloko. Kapag nagsalita ka pa ng walang kwentang bagay, patatahimikin ko ulit ang bunganga mo! Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ng sinasabi ng taong yan ay puro katotohanan. Ayaw niyo pa rin maniwala. Ito ang realidad. Walang ibang bihado rito, kundi ang grupo niyo. Ano bang ibig sabihin nito? Kalmado ang pagtibok ng kanyang puso, Kurapika. Wala akong naririnig kahit kaunting problema. Kahit pagkabalisa, kahit pagkatakot, at kahit kasinungalingan sa kanyang puso, wala akong naririnig. Hindi niya rin iniisip na hindi siya mamamatay dahil ang tono ay tanggap na niya ang kamatayan. Ang kamatayan ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Naririnig ko ang tono ng pagtanggap. Paano? Paano niya nagagawa ang tonong yun? Ayoko nito! Ayoko itong marinig! Ang tonong ibinibigay ng taong yan at ganun din ang sa'yo! Senjutsu! Totoo lahat. Ang nasa isip niya talaga ay hindi siya karapat-dapat para maging hostage. At totoo rin ang kanyang pagiging pinuno sa grupo ng spider. Ikaw talaga. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Ako ang spider. Ang totoo sinabi niya, baliwala na rin si Nagon at Kilua bilang hostage. Tama siya. Kami nga pala talaga ang dehado dito. Limang taon na ang nakalipas. Nung ubusin yung buhay ng mga taga-tribo ng Kuruta. Ikaw na ba ang pinuno? Sagutin mo ako! Sumagot ka! Matanong kita, yan ba yung ginamit mo para tapusin si Ubo? Nung mamamatay na siya, anong sabi niya? Ha? Tapusan mo na. Hangal! Wala akong naalala. Kaya sagutin mo lang itinatanong ko. Nagsisinungaling ka. Hindi ba? Tama ko. Naiintindihan kita. Pareho lang tayo. Wala rin akong gustong sabihin sa'yo. Kahit ano pa. Kurapika! Hindi mo ang sinasabi niya! Hindi! Alam ko na. Nakakita na ako ng butas. Alam ko ng kahinaan niya. Kayang-kaya ko na to. Barbecue yung karne! Ano ba nangyayari sa hotel na ito? Inasikaso na po namin. Bakit hindi kayo nag-iingat? Ito pa naman ang isa sa pinakamahal na hotel dito. Nirecommend ito ng kaibigan ko. Sayang talaga. Dapat sa iba na lang kami nag-check-in. Kung sino man sa atin ang makakita ng sasakyang sinasaka nila... Huh? Ang cellphone ng pinuno.
Si Finks ito. Tatlong bagay lang ipagagawa ko sa inyo. Sige, magsalita ka. Makinig kang mabuti. Hindi ko na ito uulitin. Kapag hindi kayo sumunod, tatapusin ko agad ang buhay ng inyong pinuno. Una kaming susundan. Pangalawa, huwag niyong sasaktan ang mga kasama ko. Pangatlo, ibigay mo yan kay Pakunoda. Teka nga pala, pwede ba ako magtanong sa'yo tungkol dun sa pangalawang hinihiling mo? Bago kami dumating dito, nanlaban yung dalawang bata sa mga kasama namin. Hindi sila mapigilan kaya nabalian sila ng konting buto. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ano yun? Hindi, nagbibiro lang ako. Walang galos yung dalawang bata. Patawarin mo ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero huwag mo nang uulitin yan. Ibigay mo na kay Pakunoda ang telepono. Ako? Kartopi, dito ka muna. Ibang klase siya. Mukhang hindi yata marunong tumanggap ng biro. Aray! Ba't nyo ginawa yun? Sira ka talaga. Alam mo namang nakataya dyan ang buhay ng ating pinuno. Oo na. Hindi ko naman alam na ibababa niya yun eh. Isa pa alam kong asan-asan na kayo sa kanya. Naisip kong gantihan na rin siya ng pang-aasar. Hindi to tamang oras para makipaglokohan sa kanila. Para sa inyo rin naman tong ginagawa ko ah. Hindi na tayo nakikipaglokohan. Ah! Ito si Bakunoda. Una sa lahat, ikaw lang dapat ang makakarinig sa ating pag-uusapan. Hmm? Nag-iisa na ako. Nagkaharap na ba kayo ng taong nagngangalang Squara? Oo. Kung ganun, ibig sabihin, alam mo na kung anong kakayahan kasama namin si Shinritsu. Tama ka. Mabuti naman. Siguro naman ngayon alam mo na hindi ka pwedeng magsinungaling. Makinig kang mabuti. Una sa lahat, bawal kang magkaroon ng komunikasyon sa mga miyembro ng inyong grupo. Hindi lang pakikipag-usap, aksyon, sulat, codes, eye contact, at kahit na ano pa. Mag-iingat kang mabuti sa lahat ng iyong gagawin. May papapuntahan ako sa iyong lugar at wala kang dapat isama. Pag nagkamali ka at nagbago ang himig ng iyong puso, tatapusin ko kaagad ang inyong pinuno. Matinding galit sa spider na higit pa sa aking naakala. Nahuhumaling sa paghihiganti. Maingat at preparasyon. Pag nagkamali kami tapos ang aming pinuno, kahit kapalit pa nun ang buhay ng kanyang mga kaibigan, wala siyang pag-aalinlangan. Ang mahilig sa kadena, si Kurapika. Ipasa mo sa iba, huwag lang dun sa nakasagot kanina. Sino ba naga to? Magsalita ka. Magkikita kami ni Pakunoda. Lahat kayo, bumalik na kayo sa inyong hideout. Sige. Kayong 10 ay kailangan manatili sa isang lugar, kasama ang mga hostage. Ibigay mo na ang cellphone kay Pakunoda. Tapos kumuha ka na ng bago para sa inyo. Doon ako tatawag sa inyo. Ako lang nakakaalam kung kailan. Pag tumawag ako, at merong wala sa grupo niyo, tapos ang inyong pinuno. Naintindihan mo ba? Maliwanag. Ibalik mo na ulit kay Pakunoda. Ako. Ako na to. Sasabihin ko na sa iyong lugar. Inuulit ko ikaw lang mag-isa. Ang lugar, sa Ringon Airport. 8:00 en punto. Ngayon alam ko na kung anong kahinaan mo. Huwag kang mag-alala. Isama mo silang lahat. Ako. Hindi ko pa rin nakakalimutan yun. Pinuno. Hindi lang isa ang dapat iligtas, kundi ang buong spider. Kahit pagtaksilan pa ang spider. Ikaw.
Teka, sandali. Ah? Utos yun ng mahilig sa kadena. Bumalik na tayo sa hideout. Pabayaan na natin si Paco mag-isa. Oo nga pala. Ang sabi niya huwag tayong sumama. At huwag silang susundan sa kanilang pagtakas. Wala akong pakialam. Ano ka ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Kapag hindi natin sinunod ang mga utos niya, tatapusin niya ang ating pinuno. Wala ka na rin bang utak? Kapag ginawa niyo yun sa ating pinuno, kahit anong gawin niya, mapipilitin tayong tapusin siya. Sa palagay ko ganun din ang sasabihin ng pinuno. Ang mahalaga, mabuhay ang spider. Nobunaga, ang iniisip mo ay pag-iinsulto sa pangalan ng spider eh. Ang usapang ito ay hindi nakapareho ng biro ko kanina. Kailangan nating sundan si Pakunoda sa kanyang pupuntahan. Kaya wag mo akong pipigilan. Sangayin ako dyan. Bale wala kung hahayaan natin siyang pumunta doon ng mag-isa. Kung susundin natin ang lahat ng pinag-uutos niya, sigurado magkakatotoo ang hula. Sangayon naman ako kay Nobunaga. Sa ngayon, kailangan muna nating sundin ang gusto niya. Tama ka. Sabihin niyo nga, hanggang kailan naman tayo susunod? Hanggang sa makalahati ng mga kamay at paa? Shizuko, ano sa palagay mo? Sa tingin ko, kailangan nating gumamit ng coin para magdesisyon. Ginagawa lang natin yun sa tuwing nagkakaibang ating opinyon pagdating sa utos. Kaya malinaw nilabag yan sa patakaran. Sa tingin ko, pabor pa rin ako kay Nobunaga. Hindi pa ito ang tamang panahon para mawala ang ating pinuno. Siyempre, ayoko pa rin mawala si Paco. Siguro yan din ang kanyang nararamdaman. Kaya hindi siya nasasalita habang siya'y papaalis dito. Di ako makapaniwala. Natatakot kayo sa kanya. Sa mga oras na to, gusto na kitang tapusin. Pero kailangan ko munang sundan si Pakunoda. Kapag umakbang ka, gagamitin ko ang espada ko. Talaga? Ba't di mo subukan? Bawal lang seryosong paglalaban sa mga miyembro. Teka, akala ko ba kumakampi ka kay Nobunaga? Ba't tinrider mo siya? Tama ka, kakampi niya ako. Pero dapat pa rin ang patakaran. Kapag sinuway mo ang patakaran, sinuway mo na rin ang layunin ng spider. Yan ang huling bagay kong magagawa. Huh? Galing sa cellphone ng pinuno. Ako na lang ang sasagot. Hello? Kakausapin ko ang dalawang hostage. Sumusobra ka na. Eto, kasapin mo ang tatay mo. Nandyan pa ba silang lahat? Oo, kumpleto pa sila. Kanina nagkaroon sila ng pagtatalo kung susundan nila sa Pakunoda o hindi. Oo, ayan. Makinig kang mabuti. Ang isa sa kasamahan ko ay may kakayahan para malaman kung nagsisinungaling kayo. Yun ang dahilan kung bakit walang reklamong sinunod ni Pakunoda ang aking pinag-utos. Wala akong pakialam kung ano man ang binabalak nyo. Buhay lang naman yun ang inyong pinuno eh. Bumalik kayo sa inyong hideout sa loob ng 30 minuto. Tatawagan ko kayo ulit. Huwag mong sirain yan. Ay, hindi natin sila pwedeng sundan. Sumusobra ka na! Lahat silang pito ay babalik dito. Kapag hindi tayo nagsama-sama, mamamatay ang pinuno. Ginagamit niya ang hostage para makuha ang gusto niya. Mahusay mag-isip ang hangal na yun. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makalaban ng pinuno. Pero pag tumakas ako, tsak na mamamatay siya. Malalagay din sa panganib ang lahat ng miyembro. Yun ang nangyayari dito. Tulungan mo naman ako. Sige, total mas matagal kitang kilala kaysa kay Kuroro. Pero may katapat na halagayan na.